Kung gusto mo ng thriller na maganda pero madilim, kung saan ang bawat tingin ay may nakatagong kahulugan at bawat eksena ay may sikreto, ang Cute Thin ay isang pelikulang hindi mo dapat palampasin. Nagsimula ang pelikula sa isang madugong alaala na humihila sa mga manonood sa isang paglalakbay ng paghihiganti na nakatago sa likod ng sining, kung saan ang pagmamahal at galit ay nagsasalubong hanggang sa maging hindi ka na makahinga. Nagsimula ang pelikula sa isang nakakatakot na eksena 15 taon na ang nakakaraan sa isang art studio, kung saan ang isang batang babae na nagngangalang Anung ay ipinapakita sa isang umiikot na stand, na ang buong katawan ay may basag na piraso ng florera. Isang binata ang lumapit, malamig na nagbabanta na kung muli niyang ilalaglag ang florera, siya mismo ang mananagot sa kahihinatnan. Nang kinuha niya ang isang malaking asul na piraso at walang awa na itinanim ito sa mga mata ng bata, pagkatapos ay pumalakpak siya at pinuri ito bilang sining. Nang umalis siya, nag-iwan siya ng isang pulang butterfly-shaped birthmark sa kanyang likod at nakita ito ni Anung. Makalipas ang 15 taon, naaalala ni Tanay ang nakatatandang kapatid na babae ni Anung. Ang magandang nakaraan kasama ang kanyang ama na pintor sa kanilang lumang bahay, ngunit ang lahat ay gumuho ng nilinlang ang kanyang ama na pumunta sa isang fake art studio. At ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay patagong sumunod sa kanya. Mula noon pareho silang nawala hanggang sa ipaalam ng pulisya na ang kanilang ama ay namatay at si Anung ay nasagi. Mula nang bumalik siya sa bahay, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay hindi na nagsalita. Ang tanging pahiwatig na mayroon si Tanay ay ang talaarawan na iniwan ng kanyang kapatid na nagdala ng sakit at kung ano ang kanilang pinagdaanan na lubos na nagpasakit sa kanya. Sinubukan niyang imbestigahan ang lahat ng mga naaresto sa studio sa taong iyon, ngunit wala sa kanila ang may pulang butterfly-shaped birthmark na binanggit ng kanyang kapatid. Ang lahat ng mga pahiwatig ay dahan-dahang tumungo sa pamilya Kuan at ang susi upang malaman ang katotohanan ay ang pagpipinta na gift Lenzon, ang huling gawa ng kanyang ama bago siya namatay. Kinabukasan sa engagement party ni Kuan Hin, nagpakita si Tanay upang ilantad ang tunay na mukha ng magiging asawa ni Kuan Hin. Ngunit sa huli ay hindi niya ito ginawa at patagong bumaba sa basement ng pamilya Kuan upang hanapin ang pagpipinta. Habang naghahalongkat siya, nahuli siya ni Kuan Hoi, ang nakababatang kapatid ni Kuan Hin. Tinulak niya siya sa isang mesa na nagpa-aresto sa kanya, ngunit nang makita niya ang pulang butterfly-shaped birthmark sa likod ng binata, agad siyang nagpanggap na masunurin at nakipagtulungan. Pagkatapos ay biglang kinuha ang isang panulat upang saksakin siya, ngunit hindi niya inaasahan na nahulaan na niya ito at hinarangan ang kanyang kamay. Sa kabutihang palad, pumasok ang kanyang ama at kapatid na babae sa tamang oras, na pilit na pinatigil siya. Bago siya umalis, malamig siyang nagbigay ng kanyang business card, at umalis din kaagad si Tanisi pagkatapos dahil ang biglaang pagdating ni Kuan Hoi ay nagpabago sa buong plano. Kinailangan niyang tapusin ang kanyang pakikipagtulungan kay Kuan Hin at malapit nang magsimula ang plano ng paghihiganti ni Tan. Noong nakaraan, habang nakaupo si Anung sa studio para magpraktis ng pagpipinta, naniwala siya sa mga salita ng kanyang ama na kapag natapos na niya ang pagpipinta na hiniling nila, papayagan silang makauwi. Biglang dumating si Kuan Hoi at pinigilan ang batang babae. Inutusan niya itong tumayo at itaas ang kanyang mga kamay para maging isang puno, at walang awang ibinuhos ang isang buong palanggana ng pintura sa kanyang katawan upang kulayan siya na para bang siya ay bahagi ng kanyang gawa. Habang pinahihirapan niya ito, umiti siya ng masama ng walang awa. Bumalik sa kasalukuyan, pumunta si Tanay sa pamilya Kuan upang mag-apply bilang isang pintor kasama ang ilang iba pang mga aplikante, kabilang ang isang dating kakilala na si Xuru na nag-aral sa parehong paaralan sa kanya. Gusto mong malaman kung sino ang tunay na may akda? Sa isang sulyap, agad na nakilala ni Tanay na iyon ang pagpipinta na kanyang ginawa noong kolehiyo, kaya agad niyang sinabing sa kanya iyon, ngunit nagkataon na sinabi rin ni Xuru na sa kanya ang pagpipinta. Sinubukan niyang patunayan na siya ang may akda sa pamamagitan ng muling pagguhit ng ilang detalye sa pagpipinta upang mapabilib si Kuan Shanhai. Nang turn na ni Tanay na humawak ng panulat, hindi siya makapag-drawing dahil sa masakit na nakaraan ng kanyang ama na bumalik na nagdulot sa kanya ng kawalan ng kontrol. Nagtagumpay si Xuru dahil nahulaan niya na hindi na makapag-drawing si Tanay, at bukod pa riyan, sinadya pa niyang magsuot ng parehong damit at puting kamelya na bulaklak na tulad ng yumaong asawa ni Chairman Kuan upang makuha ang atensyon. Mula sa kanya, lihim na nakikipag-usap si Kuan Hoi sa isang nakatagong tao tungkol kay Xuru na aksidenteng sinira ang kanyang plano nang dalhin niya ang pagpipinta ni Tanay kay Aesbo para matuklasan at hanapin siya. Tahasan niyang sinabi na si Xuru ay tao ng kanyang kapatid na si Kuan Hin. Ngunit ngayon na nagsimula na ang laro, lahat ay dapat sumunod sa kanyang kaayusan. Kasabay nito, sinadya ni Tanay na pumunta sa isang beer pub dahil alam niyang nandoon siya. Sumali siya sa isang laro ng bilyar kasama ang isang estranghero at tumaya ng malaking halaga na kung ang kanyang kalaban ay makakuha ng isang bola sa bulsa, siya ay maghuhubad ng isang piraso ng damit. Sa una ay nagpanggap si Kuan Hoi na hindi siya interesado, ngunit nang makita niyang masyado na siyang naghubad, hindi na siya makaupo ng tahimik. Lumapit siya para tulungan siyang ayusin ang hawak ng bilyar at tinamaan ang bola sa huling tira. Hindi sumang-ayon ang lalaki nang makitang inagaw sa kanya si Tanay at nagalit at binantaan siya ni Kuan Hoi na kung titingin pa siya, bubunutan niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang puting jacket at isinuot sa kanya at umalis silang dalawa sa pub, naglalakad sa kalye at nag-uusap. Sinabi niya na gusto niyang makipagtulungan siya sa kanya sa pamamagitan ng muling pagpipinta ng Aecon Eri upang mapabilib ang kanyang ama. Kung magtagumpay siya, maaari siyang maging opisyal na pintor ng pamilya Kuan. Tumanggi si Tan dahil hindi siya makakapagpinta sa ngayon, ibinalik niya ang jacket at umalis. Kinabukasan,
Dinala siya ni Kwan Hoi upang mag-relax at mag-release ng psychological pressure dahil gusto niyang makipagtulungan siya sa kanya. Umakyat siya sa isang balsa at dinala si Tan Mei sa gitna ng ilog upang tingnan ang magandang tanawin sa paligid. Ang mapayapang kapaligiran ay tila nagpapahinahon sa kanyang magulong isipan. Gusto niyang magpinta siya habang may inspirasyon pa siya. Ngunit wala siyang papel, kaya inilabas niya ang kanyang puting jacket at sinabihan siyang ipinta ito. Agad niyang kinuha ang panulat mula sa kanyang buhok at itinulak siya upang humiga na nagpaplanong magpinta tulad ng masakit na mga talaarawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae nang pahirapan siya. Ngunit ang sakit at pagkabigla ay nagpipigil sa kanya na makapinta. Walang awang hinila ni Kwan Hoi si Anong sa bodega at ikinulong siya sa isang sirang at saradong kahon sa kabila ng kanyang desperadong pag-iyak at pagmamakaawa dahil lang sa hindi siya sumunod sa kanya, bumalik sa kasalukuyan. Dumating si Qin Shen sa bahay at nagbigay ng mga bulaklak kay Tan Mei at nag-usap sila ng masaya at malapit. Dahil sa kanya, si Anong ay dinala sa isang magandang nursing home at ang batang babae ay nagsulat pa nga sa kanyang kapatid na babae na sinasabing dahan-dahan niyang nalilimutan ang nakaraan na labis na ikinatuwa ni Tan. Pinayuhan siya ni Qin Shen na kalimutan ang nakaraan, ngunit sinabi niya na hindi niya magagawa dahil ito ang responsibilidad na kailangan niyang pasanin at ang tanging layunin niyang mabuhay ay ang alamin ang katotohanan. Nang mag-alok siya na tulungan pa siya, tumanggi siya dahil ayaw na niyang madamay pa siya. Sa tamang sandali, tumawag si Kwan Hoi at tinanong kung kailan siya magsisimulang magpinta. Sumagot si Tan Mei na kung gusto niyang gayahin niya ang pagpipinta ni Ma Kon-son, dapat muna niyang makita ang pagpipinta. Sumang-ayon si Kwan Hoi at dinala siya sa art room ng kanyang ama, kung saan nakaimbak ang hindi mabilang na mga gawa ni Ma Kon-son na nakolekta niya sa loob ng maraming taon. Tinalungkat niya ang lahat ng lugar, ngunit hindi niya makita ang pagpipinta na Lenskson, kaya tinanong niya siya kung alam niya kung nasaan ang Golden House Gallery. Sinabi ni Kwan Hoi na ang kanyang ama ay may maraming art gallery at walang nakakaalam kung nasaan sila. Sa sandaling ito, may pumasok at agad na hinila ni Kwan Hoi si Tan Mei upang magtago sa isang aparador. Dinala ni Chairman Kwan Siksuru upang tingnan ang mga pagpipinta. Naniniwalang makakatulong ito sa kanyang trabaho sa hinaharap. Pagkabilanggo sa masikip na espasyo ay nagdulot ng takot kay Tan Mei at napayakap siya kay Kwan Hoi dahil sa mga bangungot na naranasan ng kanyang kapatid. Sumilip si Kwan Hoi at inakala na nakaalis na ang lahat kaya binuksan niya ang pinto. Ngunit paglabas niya, nakita niya si Ace Bo na nakatayo mismo sa harap niya. Galit siyang sinigawan dahil pumasok siya sa art room nang walang pahintulot at sumagot naman si Kwan Hoi na kung pinayagan niya ang mga babae na pumasok, bakit hindi siya? Nang sasampalin na sana ng chairman ang kanyang anak, lumabas si Tan Mei at sinabing siya ang humiling kay Kwan Hoi na dalhin siya sa loob. Sinabi niya na gusto niyang makuha ang trabaho na ito bilang isang pintor at gagayahin niya ang pagpipinta ni Ma Kon-son, ginagawang totoo ang peke. Ang kanyang mayabang na mga salita ay nagpatawa kay Chairman Kwan, ngunit pumayag pa rin siyang bigyan siya ng 2 araw. Pagkatapos nito, pumunta si Tan Mei at Kwan Hoi para bumili ng mga gamit sa pagpipinta. Mabilis niyang napagtanto na mahusay siya sa pag-identify ng papel at kulay nang dumaan sila sa isang antique shop. Tinanong niya sa kanya kung ang mga bagay doon ay totoo o peke. Naglabas ang may-ari ng isang mangkok at bigla itong binitawan upang akusahan si Kwan Hoi na sinira ang isang mahalagang kayamanan. Nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid, kaya pumayag si Tan Mei na bayaran ang pinsala. Ngunit sinabi ng may-ari na maliit ang pera, kaya kinuha niya ang mangkok at sinuri ito, sinabing ang disenyo ay paya. Malinaw na peke ito, kaya galit na galit siyang sumigaw at kinuha ang isa pang tasa. Sinasabing ito ay isang bihirang antike na gawa sa tanso mula sa sinaunang panahon. Inumpog pa nga niya ito para marinig niya ang tunog, ngunit iginiit niya na ang lahat ay porselana lamang at hindi tanso. Naasar si Kwan Hoi, inagaw ang tasa at binali ito, na pinatunayan ang sinabi ni Tan Mei. Ang nasa loob ay puro porselana at ang mga tao sa paligid ay nakakita at tinawag siyang manluloko. Nang mabunyag, tinawag niya ang kanyang mga tauhan upang harapin sila. Pinabagsak ni Kwan Hoi ang isa sa kanila at hinila si Tan Mei sa kotse upang tumakas nang sila ay nasa ligtas na lugar na. Pumunta siya sa car wash upang hugasan ang kotse at sinamantala ang pagkakataon na linisin din siya, binasa niya siya. Tumakbo siya at sumigaw, natapakan ang sabon at muntik na siyang mahulog, ngunit mabilis na tumakbo si Kwan Hoi upang saluhin siya. Noong nakaraan, walang awang sinipa ni Kwan Hoi ang isang tao sa isang sako at pinagpapalo ng brutal. Tinapakan pa niya ito hanggang sa dumugo sa harap mismo ni Anong na nagdulot ng matinding takot sa batang babae habang nakaupo siya at naglilinis ng brush, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng isang ingay. Pagkatapos ay lumingon siya at itinuro ang kanyang mga sapatos na may bahid ng dugo. Nais niyang linisin ito ng batang babae at malamig na sinabi na iyon ang kahihinatnan para sa mga naglakas loob na tumakas. Pinilit niya ang batang babae na linisin ang kanyang mga sapatos habang kumakanta, kaya ginawa niya ito habang umiiyak at nanginginig, bumalik sa kasalukuyan. Naghanda si Tan Mei na umalis sa bahay nang biglang buksan niya ang pinto at nakita si Chairman Kwan at Suru na nakatayo sa labas, sinasabing gusto nilang makita ang progreso ng pagpipinta na ginagawa niya. Kaya wala siyang magawa kundi papasukin sila. Tulad ng dati, nang umupo siya sa mesa para magpinta, muling bumalik ang kanyang mga bangungot sa nakaraan na nagdulot sa kanya ng kawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Maya-maya, dumating din si Kwan Hoi at tumugtog ng trompeta upang matulungan siyang pansamantalang isantabi ang kanyang takot na nagbigay sa kanya ng kakayahang humawak ng panulat at magsimulang magpinta. Tumigil lang siya nang matapos niya ang pagpipinta. Nagulat si Chairman Kwan nang makita niya ang pagpipinta dahil ang paggaya ay napaka-successful na mahirap tukuyin ang pagkakaiba sa pagitan ng peke at totoo. Ngunit sinabi niya nang may panghihinayang na napili na niya si Suru bilang pintor. Sumagot si Tan Mei
Huai na hindi siya nakikipagkumpetensya, gusto lang niyang patunayan ang kanyang halaga at napagtanto ni Chairman Kwan na siya ay ambisyoso. Kaya nagpasya siyang payagan siya at si Xuru na magsimulang magtrabaho bukas. Naging seloso si Xuru at pumasok si Kwan Hoi upang purihin ang kanyang talento at balak kunin ang pagpipinta. Ngunit agad itong hinablot ni Tanmay at pinunit, sinasabing ang peke ay hindi dapat umiiral, na ikinagulat niya. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Kwan Hoi na binuhusan niya ng gasolina ang isang silid, kung saan nakahiga ang isang babae, at nang sindihan niya ito, sinabi rin ng babae na ang peke ay hindi dapat umiiral, na ikinagulat niya at ikinagising. Nanlalamig na pawis sa kanyang noo, samantala, matagal nang naghihintay si Kwan Hing, ngunit hindi dumating si Qin Hang para sa kanilang photoshoot sa kasal, kaya galit na galit siyang nagpawalang bisa sa lahat. Dumating si Qin Shen upang ipaliwanag na abala ang kanyang kapatid, ngunit alam niyang nakahiga ito sa kama kasama ang ibang babae. Galit siyang sinabi na ang dalawa ay parang tubig at apoy at hindi maaaring umasa sa isa't isa. Sinabi ni Qin Shen na dumating siya dahil ayaw niyang mag-away ang dalawang pamilya, ngunit nagalit siya at sinabing kakanselahin niya ang kasal. Sumagot siya na hindi papayag si Chairman Kwan na nagpilit sa kanyang humingi ng contact information para iulat ang pagpapawalang bisa. Dinala ng staff ang singsing para subukan ni Kwan Hing, ngunit tumanggi siya. Ipinagpalit ni Qin Shen ang singsing at isinuot sa kamay ni Tang Yi na mas lalong hindi niya gusto at umalis siya dahil huli na sa kanilang appointment. Ibinato niya ang singsing sa lamesa at sinabing hindi niya kailangan ng maganda, ngunit walang kwentang bagay. Kasabay nito, dumating si Tang Yi para bisitahin ang kanyang kapatid na si Annong. Sabi ng tagapag-alaga, sa pagkakataong ito, takot si Annong sa liwanag at ayaw niyang makita ang kahit sino, kaya maaari lang silang mag-usap sa pamamagitan ng kurtina. Nakaupo siya at nag-usap sa kanyang kapatid na hindi niya magawang ipinta para sa kanya dahil sa masakit na dahilan. Ngunit ngayon na nakahanap siya ng paraan, hindi niya maintindihan kung bakit ang taong nagpahinto sa kanya sa pagpipinta ay siya ring tumulong sa kanyang makabalik. Nakakatawa, inalo niya ang kanyang kapatid na kapag natapos na ang lahat, iuwi niya ito. Sinabi niyang gusto niya itong yakapin. Aatras sana si Annong sa takot noong una, ngunit dinilat niya ang kanyang mga kamay para yakapin siya, na ikinagalak ni Tang Yi. Hindi niya alam na ang nakaupo sa likod ng kurtina ay hindi ang kanyang kapatid na si Annong, kundi si Guan Huai mismo. Noong nakaraan, patuloy na pinilit ni Guan Huai si Annong na saksihan ang pagpapahirap niya sa ibang tao. Ang duguan na eksena ay ikinatakot at umiyak ng bata, ngunit walang awa siyang pinilit na tumawa para mapasaya siya. Sa kasalukuyan, pumunta si Tang Yi sa trabaho sa parehong lugar kung saan nagtatrabaho si Xuru. Mabilis na nag-away ang dalawa dahil hindi manalo sa argumento, bastos na inutusan ni Xuru si Tang Yi na yumuko at linisin ang kanyang sapatos. Kung hindi, umalis na lang siya. Dahil wala siyang pagpipilian, walang gana na sumang-ayon si Tang Yi. Pagkatapos niyang yumuko, bigla siyang binuhusan ni Xuru ng isang bote ng panlinis ng brush sa ulo. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit hindi niya kinaya iyon at hinila ang paa ni Xuru para maibagsak sa lupa, gumanti at umalis. Habang naliligo si Tang Yi, napansin niya na mayroong tao na kumukuha ng video sa kanya, kaya agad niya itong hinabol. Nang makarating siya sa isang maliit na eskinita, nakita niya si Guan Huai na binubugbog ang isang estranghero habang bumalik siya para harapin si Tang Yi. Tinanong niya si Tang Yi kung may nakita siya kanina. Agad na sumagot si Tang Yi na sa unang pagkikita pa lang, alam na niyang hindi siya isang mabuting tao, kaya hindi na kailangan pang magtanong. Itinaas niya ang kanyang kamay para hilahin siya, at hindi sinasadyang nahulog ang kanyang panty mula sa kanyang bulsa. Nabigla siya nang makita ito ni Tang Yi. Nagalit si Tang Yi at sinampal siya sa mukha at tinawag siyang walang hiya. Nanahimik lang si Guan Huai, dinampot ang bagay, ibinalik sa kanya, at sinabi na huwag na niya itong mawawala sa susunod, at saka tumalikod at umalis. Kinabukasan, nag-apply si Qin Shen para sa posisyon ng assistant ni Guan Xing. Sinabi niya na matagal na siyang interesado kay Guan Xing mula pa noong sila ay nag-aaral, at talagang gusto niyang magtrabaho para sa kanya. Dagdag pa rito, halos walang koneksyon ang pamilya niya sa pamilya Tang, kaya hindi siya natatakot na pipigilan siya. Sumang-ayon si Guan Xing na bigyan siya ng trial period. Samantala, dahil wala pa ring trabaho si Tang Yi, excited siyang tanungin si Xuru. Nagpanggap si Xuru na busy at inutusan si Tang Yi na pumunta sa bundok para maghanap ng isang uri ng halaman na may kulay pulang katas. Kahit madilim at umuulan ng malakas, mapanganib pa ring naghanap si Tang Yi ng halaman sa bundok. Nag-alala si Guan Huai at umakyat para hanapin siya. Galit niya siyang pinagalitan dahil hindi niya pinahahalagahan ang kanyang buhay. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang jacket at ipinasuot ito sa kanya at iginabay siya pababa ng bundok dahil may banta ng landslide. Hindi nila inaasahan na pagkatapos ng ilang hakbang, nadulas silang dalawa at nahulog sa isang malalim na hukay. Sinubukan niyang tumalon ngunit hindi niya nagawa, kaya sinabi niya kay Tang Yi na tumayo sa kanyang balikat para makaakyat muna. Nang makarating si Tang Yi sa ibabaw ng hukay, biglang lumitaw ang imahe ni Annong sa harap niya. Tinawag siya ni Annong at sinabing iwan na lang siya sa hukay para makapaghiganti para sa kanya. Tiningnan ni Annong si Tang Yi na may mata ng pagmamakaawa at sinabing masakit ang kanyang nararamdaman. Ipaghiganti mo ako, ate. Samantala, si Guan Huai na nasa hukay ay unti-unting nawawala ng lakas. Patuloy niyang tinawag si Tang Yi para humingi ng tulong, habang ang imahe ng kanyang kapatid na babae ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan. Sinasabi sa kanya na huwag lilingon. Tumingin si Tang Yi sa jacket ni Guan Huai na suot niya. Sa sandali ng pagitan ng galit at awa, bumalik siya para iligtas siya.
Pagkatapos, dahil sa sobrang pagod, dinala siya ni Guan Huai sa kanyang bahay at inalagaan siya ng buong puso. Kahit alam niyang hindi dapat, tinulungan pa rin niya siyang magpalit ng damit para hindi siya magkasakit. Maingat niyang pinatay ang ilaw para hindi makita ang mga bagay na hindi dapat makita. Habang nagpapalit siya ng damit, hindi sinasadyang nahawakan niya ang sensitibong bahagi ni Guan Huai na ikinagulat niya. Pagkatapos niyang magpalit, biglang hinalikan ni Tanggi ang kanyang labi. Ngunit nanatili siyang gising para pigilin ang kanyang sarili. Samantala, nagdi-dinner si Chairman Guan kasama si Xuru. Tinanong niya kung kailan matatapos ang painting at sumagot si Xuru na matatapos na niya ito kaagad. Ngunit kulang pa rin siya ng isang partikular na kulay pula, kaya inutusan niya si Tanggi na hanapin ang mga sangkap. Binanggit ni Chairman Guan ang isang pulang kulay na tinatawag na Meirenzu na nilikha ni Ma Kongshan. Umamin si Xuru na hindi niya pa ito naririnig, kaya lumapit sa kanya si Chairman Guan. Itinaas niya ang baso ng alak at ipinaliwanag na ang kulay na iyon ay gawa sa sariwang dugo ng isang Meiren. Nang marinig niya ito, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat. Pagkatapos, bigla niyang binuhusan ng alak si Xuru at tinanong kung handa ba siyang magbigay ng dugo para sa painting na ikinatakot niya. Sa parking lot, biglang dumating si Qin Heng at sinuntok si Qin Shen dahil sa pag-akit kay Guan Xing. Sinabi niya na ang kanyang kawalang hiyaan ay siguradong namanan niya sa kanyang ina. Nagalit si Qin Shen, ngunit hindi siya makaganti. Kinaumagahan, bumili si Guan Huai ng almusal para kay Tanggi at nagreklamo tungkol sa kung paano siya pinahirapan ni Tanggi noong nakaraang gabi dahil sa lagnat. Ngunit nang pumasok siya sa bahay at hindi niya ito nakita, sigurado siyang nagmadali itong pumunta sa studio. Hinanap ni Tanggi si Xuru upang ibigay ang bunga na nahanap niya sa bundok sa kabila ng panganib. Ngunit sinabi niya na hindi na niya ito kailangan at ibinato ito sa lupa at tinapaktapakan. Sinubukan pa rin ni Tanggi na magtimpi hanggang sa insultuhin ni Xuru ang kanyang ama na hindi niya nakinaya kaya sinampal niya si Xuru. Nagalit si Xuru, kinuha ang tinta at sinubukang ihampas ito sa ulo ni Tanggi. Ngunit biglang lumitaw si Guan Huai at ginamit ang kanyang likod para protektahan siya. Nag-alala si Guan Huai at tinanong si Tanggi kung ayos lang ba siya at agad siyang lumingon at tinakot si Xuru. Binalaan niya si Xuru na kung gagawin pa niya ito muli, huwag siyang sisihin. Sa sandaling iyon, lumapit si Guan Xing. Agad na tumakbo si Xuru sa kanya at nagsumbong at hiniling ni Guan Xing na humingi ng tawad si Tanggi. Ngunit matatag siyang tumanggi dahil ang mga sangkap na pinagsikapan niyang hanapin ay ayon sa kinakailangan. Ngunit tinapakan lang ito ni Xuru at sinira. Hindi lang iyon, itinuring pa ni Xuru na mga katulong ang mga assistant. Paulit-ulit na inutusan ang mga ito na ikinagalit din ni Qin Shen. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nakikipagtalo na ikinagalit ni Guan Xing at pinagalitan ang lahat. Binalaan niya sila na kung makarating ito sa kanyang ama, maghanda na silang mawala ng trabaho. Pagkatapos, umuwi si Qin Shen at Tanggi at tinanong siya kung bakit siya nagmadaling kumilos, samantalang noon ay kalmado siya. Sumagot lang siya na kaya niyang tiisin ang anumang paghihirap. Ngunit kung sino man ang mang-insulto sa kanyang ama, hindi niya ito mapapatawad. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang dumating si Guan Huai na may dalang bagahe at sinabi na dahil sa pag-aalala sa kanya, nakalimutan niyang isara ang kanyang auto repair shop kaya binaha ito. Kaya wala na siyang matitirahan at gusto niyang lumipat sa bahay ni Tanggi. Agad na pinigilan siya ni Qin Shen, ngunit walang epekto. Dahil sa patuloy na panggugulo ni Guan Huai, kailangang payuhan ni Tanggi si Qin Shen na umuwi na at hayaan siyang harapin ito. Hindi na hinintay ni Guan Huai ang pahintulot ni Tanggi at agad na pumasok. Nang gabing iyon sa studio, nagpipinta si Xuru habang nagwawala siya dahil sa obsession kay Tanggi. Naalala niya ang sinabi ni Chairman Guan tungkol sa Meirenzu. Kinuha niya ang kutsilyo at sinubukan niyang hiwain ang kanyang kamay para kumuha ng dugo para sa pintura, ngunit hindi niya nagawa. Pagkatapos ay nawalan siya ng kontrol at sinabog ang lahat ng gamit sa kwarto. Samantala, ang taong madalas na kinikilala ni Guan Huai para sa mga lihim na pag-uusap ay walang iba kundi si Qin Shen. Kinaumagahan, nang tinatapon ni Tanggi ang basura, nakita niya na may maraming draft sa basket. Binuksan niya ito at nalaman na sinusubukan ni Xuru na lumikha ng isang espesyal na kulay na pula. Habang naghahanda si Guan Xing at Qin Shen na umalis, nakita nila si Qin Heng na lihim na nakikipag-ugnayan sa ibang babae at masama ang sinasabi tungkol kay Guan Xing. Agad na tinakpan ni Qin Shen ang kanyang mga tenga at hinarap siya sa kanyang sarili upang hindi niya makita. Nang dumaan sina Qin Heng at ang babae, agad na pinindot ni Guan Xing ang gas at dumaan ng mabilis na parang gusto niyang inisin sila. Samantala, palihim na bumalik si Tanggi sa studio para tiktikan si Xuru at nalaman niyang nagsisikap siyang gumawa ng espesyal na pulang kulay para sa painting na may temang 100 Birds Celebrating Spring. Narinig din niya si Xuru na sumisigaw, bakit kailangan gamitin ang dugo ng tao para sa Meirenzu? Na ikinagulat ni Tanggi kaya umatras siya at gumawa ng ingay. Buti na lang at dumating si Guan Huai sa tamang oras. Mabilis na pinatay ang kuryente at hinila siya palabas bago siya matagpuan ni Xuru. Pagkatapos mailigtas si Tanggi mula sa studio, dinala siya ni Guan Huai upang kumain at nag-usap tungkol kay Xuru at ang espesyal na pulang kulay na tinatawag na Meirenzu. Naisip ni Tanggi na ang kulay na iyon ay isang art trick lamang at hindi talaga gumagamit ng dugo ng tao. Kaya bumalik siya sa bahay upang hanapin ang formula para sa espesyal na pulang kulay na ginamit ng kanyang ama. Aksidenteng nakita niya ang isang lumang kahon na naglalaman ng mga larawan ng kanyang ama at ni Anong. Ngunit ang lahat ng larawan ay napunit at wala ni isa man na larawan niya. Dahil dito, sumakit ang kanyang ulo at sinisisi niya ang sarili na hindi siya dapat nabuhay. Samantala, nag-inuman sina Guan Xing at Qin Shen para malimutan ang kanilang mga problema. Hindi siya galit sa nangyari kay Qin Heng, ngunit nabigo lang siya na pagkatapos ng maraming taon ng dedikasyon, gusto pa rin siyang ipakasal ng kanyang ama sa isang estranghero.
Inamin niya na siya ay isang taong nakatuon lamang sa trabaho at walang interes sa pag-ibig, kaya siya ay boring. Inalok siya ni Qin Shen na subukang ibigin siya. Hindi siya sumagot at sinubukan niyang halikan siya, ngunit lumingon siya. Hindi niya inaasahan na hihilahin siya ni Qin Shen pabalik at hahalikan siya ng marubdob. Kinaumagahan, pumunta si Chairman Guan kasama ang kanyang dalawang anak, sina Guan Xing at Guan Huai, upang bisitahin ang puntod ng kanyang yumaong asawa. Sinubukan niyang sunugin ang paboritong fan nito, ngunit pinigilan siya ni Guan Huai at kinuha ito na sinasabi na kakaunti na lang ang natitirang mga alaala ng kanyang ina. Kung hindi niya ito kailangan, ibigay na lang niya ito sa kanya. Dahil dito, nag-away ang mag-ama. Galit na umalis si Guan Huai at nakita si Xuru na nagdadala ng mga bulaklak sa puntod ng kanyang ina, na lalong nagpagalit sa kanya. Nang makita ni Xuru na dumating si Chairman Guan, lumapit siya at nagkunwaring inaapi para maprotektahan niya. Pinagalitan siya ni Guan Huai na ginagaya niya ang kanyang ina para mapansin ni Chairman Guan. Pagkatapos, sinabi niya kay Chairman Guan na ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng kanyang ina ay ang pagpapakasal sa kanya. Hindi na kinaya ni Chairman Guan at sinampal siya ng malakas. Hindi rin matanggap ni Guan Xing na naroon si Xuru, kaya umalis siya kasama ang kanyang kapatid. Samantala, habang naglalakad si Tanggi sa eskinita, nabunggo niya ang isang lalaki. Noong una, nagpakita siya ng agresibong ugali, ngunit nang makilala siya, agad siyang yumuko at humingi ng paumanhid ng paulit-ulit dahil tinuruan siya ni Guan Huai ng leksyon noong una dahil sa pagnanakaw ng tingin sa kanya. Nangako siya na magiging mabuting tao at lalayo na sa kanya ng tuluyan, na ikinagulat ni Tanggi na napagtanto na mali pala ang kanyang mga akusasyon kay Guan Huai. Nang gabing iyon, lasing na bumalik si Guan Huai sa bahay ni Tanggi. Wala siyang sinabi at niyakap lang siya. Umiyak siya na parang bata at nahihiyang sinabi na miss niya ang kanyang ina at nagsisisi siya sa kanya na ikinagalaw ng puso at ikinadurog ng puso ni Tanggi. Kinausap ni Guan Xing ang kanyang ama tungkol sa kung bakit niya pinayagan si Xuru na pumunta sa sementeryo. Malinaw na alam niya ang intensyon ni Xuru, ngunit gusto niya lang tapusin ang painting. Tinulungan siya ng kanyang anak na babae na humanap ng mga pintor, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang anumang bagay tungkol sa painting o kung ano ang ginagawa niya sa mga taong ito na ikinabigo niya. Bago umalis, tinanong niya kung minahal ba niya ang kanyang ina at iginiit niya na wala nang ibang nagmamahal sa kanya nang higit sa kanya, ngunit naramdaman niya na hindi masaya ang kanyang ina sa tabi ng kanyang ama, na nagpabuntong hininga sa kanya. Nanaginip si Guan Huai na noong bata pa siya, binugbog siya ng kanyang ama at pagkatapos ay nagmamadali siyang hinanap ang kanyang ina at nakita niya itong nasa itaas na nagpapatiwakan. Nagising siya mula sa bangungot at tumingin sa labas. Nakita niya si Tanggi na may hawak na mahalagang fan ng kanyang ina. Sinabi niya kay Tanggi ang tungkol sa plano ng kanyang ama na sunugin ito at hiniling sa kanya na ayusin ito para sa kanya. Nang tingnan ni Tanggi ang disenyo, natuklasan niya na ito ay gawa ng kanyang ama noong bata pa siya at sinabi niya kay Guan Huai na ang pulang kulay ay ang Meirenzu. Pagkatapos ay nagsimula siyang ayusin ang fan para kay Guan Huai. Nagpasalamat din si Guan Xing kay Tanggi sa pag-ayos nito at sinabihan ang kanyang kapatid na magluto. Nag-usap at nagtawanan silang tatlo habang kumakain hanggang sa biglang ibinanggit ni Guan Huai ang tungkol kay Xuru at sa kanilang ama na sinasabing si Chairman Guan ay isang mapagkunwari na ginagamit lang ang kanilang ina. Sinabi ni Guan Xing na tumigil na siya at kumain na lang, ngunit galit siyang nagtanong kung bakit nagkukunwari siyang walang alam at pinoprotektahan pa rin ang kanilang ama pagkatapos ng lahat ng nangyari sa nakaraan. Sumagot siya na anak lang siya ng kanilang ama, ngunit tutol si Guan Huai at sinabing kailan ba silang itinuring na anak. Itinuring lang siya bilang isang gamit na ginagamit kapag kailangan at itinapon kapag hindi na kailangan. Nagalit si Guan Xing at binuhusan siya ng isang baso ng tubig at umalis. Ngunit idinagdag niya pa rin ang isang pangungusap na humihiling sa kanyang kapatid na itapon ang kanyang relasyon sa pamilya Tan bago maging huli ang lahat. Noong gabing iyon, tinuruan ni Tan Mai si Kuei kung paano pangalagaan ang kanyang fan pagkatapos itong ayusin at nagtaka siya tungkol sa pamilya Kwan. Hindi nag-atubiling sabihin ni Guan Huai sa kanya ang tungkol sa hindi magandang sitwasyon ng pamilya niya tulad ng iniisip ng lahat at balang araw ay aalisin niya ang maskara ng kanyang ama. Tinanong ni Tan Mai kung ano talaga ang tunay na mukha ni Kuei at lumapit pa siya para makita ito ng dalaga. Pagkatapos ay nagkunwaring inaantok at umalis. Pinulot ni Tan Mai ang panang fan at nakita ang isang tula na inukit ng kanyang ama kaya hindi niya maintindihan kung ano ang relasyon sa pagitan ng kanyang pamilya at ng ginang ng pamilya Kwan. Tinunto ni Kwan Hing si Tan Hang sa isang bar kung saan nakaupo ito kasama ang ilang babaeng nakasuot ng hindi kagalang-galang. Nang makita siya, pinapaalis niya agad ang mga ito, ngunit hindi nakalimutan ang malaswang kilos na ginawa niya. Diretsahan niyang ibinigay ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal at hiniling na pirmahan ito ni Tan Hang. Ngunit hindi lang ito, hindi niya pinirmahan, pinilit pa niya si Kwan Hing na ubusin ang isang baso ng inuming maihalo na alak. Ang una niyang intensyon ay pagsamantalahan ang dalaga kapag nalasing na ito upang hindi na siya magkaroon ng karapatang humiling ng diborsyo. Nang tuluyan ng lasing si Kwan Hing at hindi na nakapag-isip ng matino, biglang tumawag ang pulis at pinilit si Tan Hang na umalis para asikasuhin ang iligal na paradahan. Pagbalik niya, nawala na si Kwan Hing, pero ang totoo, kinuha siya ni Tanden at umalis. Dahil si Tanden ay naghahanap-hanap sa napakalapit na lugar. Pilit na hinalikan ni Tan Hang si Kwan Hing upang patahimikin ito at maiwasang mabunyag ang kinaroroonan. Dahil walang natuklasan si Tan Hang, umalis na lang siya, habang si Kwan Hing ay inakala na ito ay panaginip.
panaginip at dahil mayroon na siyang damdamin, gusto niyang sumuko at gawin itong isang katotohanan. Samantala, abala pa rin si Tanmi sa pagguhit ng mga detalye sa sinaunang pamaypay at biglang natuklasan ang paraan upang lumikha ng kulay na SED red pagkatapos ng kanilang gabi. Si Tandan ay medyo nahihiya at nasasaktan. Habang si Kwan Hin naman ay kabaliktaran, mukhang mas masigla at hindi nagrereklamo, tila mas umiibig pa nga. Sa panig ni Tanhang, pumunta siya para hanapin si Chairman Kwan upang iulat na gusto ng anak nitong magpawalang bisa sa kanilang kasal. Kahit na kunwari ay nasa panig siya ng anak niya, nang marinig niyang binanggit ni Tanhang ang orihinal na ipininta na gisigit Dansikson. Agad niyang binaliwala ang lahat at walang pag-aalinlangang sumang-ayon na sundin ang lahat ng hiling ni Tanhang. Pinilit ni Chairman Kwan si Kuwei na bilisan ang pagtapos ng pagpipinta at patuloy siyang humingi ng karagdagang oras para sa paghahalo ng kulay na SEDC. Ngunit nang pumasok sila sa patio, bigla silang nakita na tapos na ang BCAG Dansikson sa isang matingkad na pulang kulay. Agad niyang inakala na si Kuwei mismo ang nagpinta nito, kaya niyakap niya ito at pinuri ng husto at nangako rin siya na hahayaan siyang makita ang orihinal na pagpipinta at ibibigay ang lahat mula sa kabantugan hanggang sa kayamanan. Kahit na naguguluhan si Kuwei dahil alam niyang hindi siya ang nagpinta, tahimik pa rin niyang tinanggap ang kredito. Pagkaalis ni Chairman Kwan, lumabas si Tanay na nagpagulat kay Kuwei at nagpaliwanag sa katotohanan. Nang hindi gumana ang kanyang mga banta, lumuhod kaagad siya at nagmakaawa kay Tanay na tulungan siya sa huling pagkakataon. Nagbigay si Tanay ng kondisyon na kung gusto niyang matulungan, kailangan niyang aminin na ang pagkapanalo niya sa gintong tropeo noon ay dahil sa panggagaya sa pagpipinta ni Tanay. Nang nag-aalinlangan si Kuwei dahil sa takot na masira ang kanyang reputasyon, pinayuhan siya ni Tanay na hindi na iyon mahalaga dahil kung magiging asawa siya ni Chairman Kwan, makukuha niya ang lahat. Bukod pa rito, ang mahalaga kay Chairman Kwan ay ang pagpipinta, hindi ang reputasyon ng kahit na sino. Sa huli, napilitang sumang-ayon si Kuwei at nangako si Tanay na bukas ay siya ang magpipinta bilang siya. Noong gabing iyon, binisita ni Tanay ang kanyang kapatid na babae sa nursing home para ikwento ang mga nangyayari sa kanya nang hindi alam na ang nasa likod ng kortina ay hindi si Annong kundi si Kwan Huai. Pagkatapos noon, nag-beer si Kwan Huai kasama si Tandan at sinabi na alam na ni Tanay kung paano ihalo ang kulay na SED. Sa madaling panahon ay hahanapin siya ng kanyang ama at gagamitin niya iyon upang hanapin ang Hong Kim Si, ang lugar kung saan nakatago ang pagpipinta na GAGE Dance Son na iniwan ng kanyang ina. At noong gabing iyon ay nagsuot si Tanay ng damit na karaniwang isinusuot ni Kuwei. Nakasakay siya sa kotse na may maskara sa mukha at pumunta sa napagkasundo ang lugar ayon sa plano. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang lumitaw si Chairman Kwan sa likod. Hinila niya ang maskara ni Tanay at natuklasan ang tunay nitong pagkatao. Agad niyang pinatawag si Kuwei para harapin ang sitwasyon. Iginigit pa rin ni Kuwei na sa kanya ang pagpipinta. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na naniwala si Chairman Kwan. Dahil sa labis na kaligayahan noon, hindi siya nakapag-isip ng mabuti. Ngunit kung si Kuwei talaga ang nagpinta nito, dapat ay dumiretso na siya sa kanya para ipagyabang ang kanyang gawa. Sinabi ni Tanay ang buong katotohanan at hiniling kay Kuwei na umamin na kinopya niya ang pagpipinta para manalo sa kompetisyon. Sa huli, natuklasan ni Chairman Kwan na ang mga dating pagpipinta na nagpahanga sa kanya ay gawa rin ni Tanay. Patuloy na kumapit si Kuwei, ngunit nagalit na si Chairman Kwan, tinulak siya sa sahig at sinisante agad. Sa sobrang galit, tumakbo si Kuwei para habulin si Tanay at nagreklamo. Ngunit sinabi lamang ni Tanay na ang gumawa ng masama ay dapat magdusa. Sa gitna ng galit, biglang itinulak ni Kuwei si Tanay sa hagdan. Kahit na agad siyang sinalo ni Kwan Huai, tumagos pa rin sa kanyang pulso ang isang piraso ng bakal at lubhang masakit ito. Inihatid ni Kwan Huai si Tanay pauwi pagkatapos maasikaso ang kanyang pulso. Ang sugat ay nasa mapanganib na lugar dahil apektado nito ang mga nerbyo. Plano niyang hanapin si Kuwei para singilin ito, ngunit pinigilan siya ni Tanay dahil ayaw niyang malaman ni Kwan Son Hai na nasugatan siya at gagamitin iyon bilang dahilan upang tanggalin siya. Galit niyang sinaway si Tanay na hindi ito marunong mag-alaga sa sarili. Kung wala siya doon, baka namatay na ito. Ngunit ang pinag-aalala pa rin ni Tanay ay ang pagpipinta para kay Kwan Son Hai na nagpawalang magawa kay Kwan Huai. Pagkatapos, pumunta si Kwan Huai sa isang bar upang makipagkita kay Tandan. Ikinuwento niya rito na nagpanggap si Tanay bilang si Kuwei para makalapit sa pagpipinta, ngunit nahuli ito. Gayunpaman, may halaga pa rin siya, kaya pinanatili siya ni Kwan Son Hai. Sinabi ni Kwan Huai na matagal nang sarado ang puso ni Tanay. Hindi siya nagtitiwala sa kahit na sino at siya ang gagawa ng butas upang matulungan siya kasama si Tandan. Kinabukasan, nagluto siya ng lugaw para kay Tanay, ngunit matigas ang ulo nitong ayaw kumain. Hindi sinasadya, nabuhos niya ang buong mangkok ng lugaw kay Kwan Huai. Pinalo niya ang ulo ni Tanay at pumasok sa loob para magpalit ng damit. Tamang-tama na dumating si Tandan na may dalang bulaklak na forget-me-not tulad ng dati. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang katok ni Kwan Hin sa pinto, kaya dali-daling nagtago si Tandan sa banyo kung saan naliligo si Kwan Huai. Walang ibang paraan, dumating si Kwan Hin para magmungkahi ng isang pakikipagtulungan. Sinabi niya na kung may ibibigay si Kwan Huai kay Tanay, kaya niyang magbigay ng mas marami. Biglang nadumihan ang kanyang pantalon kaya nagpaalam siyang pupunta sa banyo. Habang naghugas, may narinig siyang ingay kaya tinanong niya kung sino iyon at napilitang magsalita si Kwan Huai. Nang makita ang anino ng dalawang tao sa loob, sinubukan niyang buksan ang kortina, ngunit pinigilan siya nito at sinabihan na baluktot ang isip ng kanyang kapatid.
Sa desperasyon at pagkatakot, hindi alam ni Tandan kung ano ang gagawin, kaya sa huli ay tumalon siya kay Quan Huai upang maiwasang mabuking. Umiti lang si Quan Hin at sinabi na palaging naglalaro ang kanyang kapatid sa harap niya, kaya ano ang masama doon. Kahit na malaki na siya, kapatid niya pa rin siya, kaya hindi na siya kailangang mahiya at pagkatapos ay umalis. Kinabukasan, habang nililinis ni Quan Huai ang kwarto, hindi sinasadya niyang nakakita ng isang kahon ng pagpipinta. Binuksan niya ito para tingnan at inakala na ito ay mga pagpipinta na ginawa ni Tanay noong bata pa siya, habang si Tandan naman ay hindi pa umuwi kahit tapos na ang trabaho niya. Nanatili siya upang kunin ang data mula sa laptop ni Quan Hin, at nang malapit na siyang matapos, bumalik ito. Dali-dali siyang lumipat sa isang pelikulang NAMEE upang malihis ang atensyon nito at gawin itong nahihiya. Kasabay noon, padabog na pumasok si Tanhang at tinawag ang pangalan ni Quan Hin sa kabila ng pagpigil sa kanya ng ibang tao. Agad na hinila ni Tandan si Quan Hin at nagtago sila sa ilalim ng lamesa at doon sila naghalikan ng buong pagmamahal. Tinakpan ni Quan Huai ang mata ni Tanay at dinala ito sa isang kagubatan. Sinabi niya sa dalaga na maghanda sa isang sorpresa. Nang tanggalin ang kanyang piring, nakita ni Tanay na sa harap niya ay isang outdoor art exhibit sa gitna ng kagubatan. Nakapaligid ang lahat ng pagpipinta na ginawa niya mula pa noong bata siya. Mayroong mga pagpipinta na hindi na niya matandaan kung saan niya inilagay. Inanyayahan din ni Quan Huai ang dalawang bisita na sina Quan Hin at Tandan. Pagkatapos, inanunsyo niya ang isang espesyal na bahagi at inanyayahan niya si Tanay na gumamit ng sanga upang malayang magpinta sa isang puting tela para maalis ang stress. Pagkatapos, sinabi niyang gusto rin niyang sumali. Pagkatapos, binuhusan niya ng pintura ang puting damit ng kanyang kapatid at ni Tanmay at masayang naglaro silang tatlo. Naghagis sila ng pintura sa isa na nagdulot ng malakas na tawanan. Nakaramdam din si Tandan ng saya habang pinapanood sila. Nang bumaba sila ng bundok, hindi pa rin tumitigil sa paglalaro ang magkapatid na Kuan, habang nag-uusap naman sina Tandan at Tanmay sa likod. Ikinuwento niya na ang magkaroon ng exhibit ay pangarap niya noong bata pa siya at napakasaya niya ngayong araw. Sinabi ni Tandan na mula noong nangyari iyon, hindi pa niya nakita si Tanmay na ganoon kasaya. Tanong niya, nagsisimula na ba siyang magkagusto kay Quan Huai? At sinabi ni Tanmay na alam niya kung sino talaga ito at hindi siya magkakagusto rito. Ngunit hindi lang exhibition ang inihanda ni Quan Huai. Dinala rin niya si Tanmay sa bahay na pinalamusyan niya ng napakaganda. Ipinagyabang niya na inubos niya ang 8 garapon ng candy para lang maitayo ang tent na iyon at naglalabas pa ito ng napakagandang tunog na nagustuhan ni Tanmay. Nagtaka siya kung bakit ginawa ni Quan Huai ang lahat ng iyon. At simple lang ang sagot nito na wala itong dahilan. Ginawa niya lang iyon dahil siya ay isang mabuting tao. Pagkatapos ay hiniling niya na bigyan siya ng halik ni Tanmay bilang gantimpala sa kanyang magandang ginawa, ngunit nanatili lang itong nakatayo na nag-isip si Quan Huai na maramot ito. Pero sa hindi inaasahan, hinila siya ni Tanmay at hinalikan siya, na ikinagulat niya, ngunit sumunod din siya sa kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, nakatayo si Tanmay sa harap ng salamin, nag-iisip tungkol sa kanyang ginawa. Hindi sinasadyang hinawakan niya ang kanyang labi at naalaala ang sinabi niya kay Tandan na hindi siya magkakagusto kay Quan Huai, kaya nagpasya siyang mas lumapit pa sa kanya upang makita ang tunay nitong pagkatao sa likod ng maskara. Binuksan niya ang kamera at nakita niyang araw-araw ay masipag siyang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niyang yumuyuko siya at naghahanap ng kung ano na nag-alala kay Tanmay na baka matuklasan niya ang mga pagpipinta ng kanyang ama. Kinuhanan ni Quan Huai ng litrato ang kalahati ng marka sa pagpipinta na natagpuan sa bahay ni Tanmay at inuwi ito upang itugma sa pagpipinta ng kanyang ina at natuklasan niya na magkapares ang mga ito. Nang pumasok si Quan Son Hai at nakita siyang naghahalungkat ng mga pagpipinta, tinanong siya ni Quan Huai tungkol sa relasyon sa pagitan ng kanyang ina at ang pintor na si Tandan. Dahil sa sinabi ni Quan Huai, nagalit si Quan Son Hai. Inamin niya ang lahat tungkol sa nakaraan na dahil sa kakayahan ni Tandan na magpinta at maghalo ng kulay na Chu, ginawa niya ang lahat para agawin ang ina ni Quan Huai. Para sa kanya, ang ginang ay isang napakagandang koleksyon lamang. Nang malaman ni Quan Huai na kinuha ni Quan Son Hai ang dugo ng kanyang ina para gawing kulay na Chu, labis siyang nagalit. Halos suntukin na niya ito nang biglang kumulog. Nakatayo si Tanay sa labas at narinig ang lahat. Nagulat siya nang malaman na niloko ang kanyang ama at dinala sa isang peking studio. Ang lahat ay para kay Quan Son Hai at pati na rin ang pagkaalam ni Quan Huai sa tunay na pagkatao niya. Naguluhan siya. Bumalik siya sa bahay na may dalang matinding galit at ikinulong ang sarili sa isang closet. Sinisisi ang sarili. Hinabol siya ni Quan Huai hanggang doon. Nang makita siya, kinuha niya ang trumpet upang tulungan siyang kumalma, ngunit lalo lang siyang nagalit dahil naramdaman niyang parang laruan siya na ginagawang biro. Habang bumagsak ang kanyang kalooban, walang maipaliwanag si Quan Huai, kaya niyakap na lang siya, hinayaan siyang saktan siya at kagatin. Nang halikan siya ni Quan Huai, hindi siya nakapaglaban, kaya kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa nasira ito at unti-unting bumitaw. Sa sukdulang puot, malamig niyang sinabi na nakakadiri si Quan Huai at hindi siya nararapat sa kanyang mga luha at pagkatapos ay bumalik siya sa closet. Kinabukasan, pumunta si Tanhang para hanapin si Quan Son Hai para sabihin na tapos na ang mga pag-aayos para sa GCG Dancing Exhibition.
Dahil sa dami ng ginawa ni Tanhang, sumang-ayon si Chairman Kwan na ibibigay ang lahat ng kondisyon niya kung magiging matagumpay ang exhibition. Pagkatapos ng ilang sandali, may dumating na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa investigasyon kay Tan Ne at agad niyang napagtanto na hindi siya ordinaryo. Sa tabi ng ilog, nagkita sina Kwan Huai at Tandan. Sinabi ni Kwan Huai na ayaw niyang malagay sa panganib si Tan Ne, kaya nagpasya siyang tulungan itong makalaya sa plano at palitan ito ng iba. Galit na sinumbatan ni Tandan si Kwan Huai na ginagamit niya lang si Tan Ne at pagkatapos ay itatapon. Ngunit siya mismo ay nakikipagtulungan din kay Kwan Huai para maghiganti sa pamilya Tan at tinutulungan din niya si Tan Ne para sa sarili niyang intensyon. Hindi na niya kinaya ang kawalang interes na iyon, kaya sinabi ni Tandan na mula ngayon, huwag nang makialam si Kwan Huai sa bagay na ito at tutulungan na niya si Tan Ne ng mag-isa. Pinatawag ni Kwan Son Hai si Tan Ne para magsaa upang pag-usapan ang tunay niyang pagkatao, ngunit nagpanggap na napakalapit niya sa ama ni Tan Ne. Pagkatapos ay sinabihan niya si Tan Ne na pumunta sa susunod na araw upang tapusin ang pagpipinta na iniwan ng kanyang ama. Pag-uwi ni Tan Ne, tinanggal niya ang lahat ng bagay na inihanda ni Kwan Huai para sa kanya at sinunog ang mga ito. Pagkatapos, tinawagan niya si An Elnes para sabihin na hindi siya makakabisita sa kapatid niya dahil bukas ay kailangan niyang hanapin ang mga painting ng ama niya. Sa makalawa na lang niya babatiin ang kapatid niya sa kaarawan nito. Kinabukasan, habang naghahanda si Gihi at Kwan If-hee na sumakay sa kotse para magpinta, dumating si Kwan Huai para ilantad na may dala siyang recorder at camera para sa ibang layunin. Sinabi rin niya na sugatan ang kamay ni Cheese, kaya hindi ito makakapagpinta, na nagpagalit sa kanya dahil nabuking siya. Agad na inutusan ni Kwan If-hee ang kanyang mga tao na halugugin siya, ngunit buti na lang at dumating agad si Gihi at tinulungan siyang tumakas. Pagkatapos nito, hinabol siya ni Kwan Huai at ng mga tauhan ni Kwan Isenhai. Tinuro niya sa kanila na tumakbo sa ibang direksyon habang siya ay tumakbo sa kabilang direksyon. Sa isang liblib na lugar, kinuha niya ang helmet at hinampas sa sariling ulo para magpanggap na sinaktan siya. Samantala, natagpuan na ni Kwan If-hee ang kuta ni Tihi at natuklasan ang plano nitong paghihiganti. Dumating din si Kwan Huai doon, nagpanggap na kaawa-awa at inako ang lahat ng kasalanan, sinasabing wala siyang pera o kapangyarihan. Napakahirap ng buhay niya at nilapitan lang niya si Tihi para ibalik ito sa ama niya, pero hindi niya inaasahan na may ganoong masamang balak pala si Tihi. Pagkatapos, sinampal niya ang sarili. Umiiyak na nagmamakaawa kay Kwan If-hee para bigyan siya ng pagkakataon. Agad na nag-utos si Kwan If-hee na dakpin si Tihi sa anumang paraan. Pumunta si Gise at si Tihi sa repair shop ni Kwan Huai para magtago dahil ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Sinabi ni Tihi kay Tihi na may nag-text sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing nasa panganib siya, kaya walang pag-aalinlangan siyang tumakbo para iligtas siya. Pagkatapos, sinabi ni Tihi ang tungkol sa pagtataksil ni Kwan Huai para makuha ang loob ni Kwan Isenhai. Nang malaman ni Tihi na sugatan si Tihi, labis siyang naawa at inamin din na mayroon din siyang sariling layunin noon. Mula ngayon, magkasama na silang dalawa at sabay silang tatahak sa daan na ito. Tinagpo ni Kwan Hin ang kanyang ama at sinumbatan ito kung bakit niya ibinigay ang lahat ng trabaho sa iba at pinipilit siyang magpakasal kahit ayaw niya. Sinigawan siya ng kanyang ama, sinabing sa halip na tumayo doon at sumigaw, bumalik na lang siya para pamahalaan ng maayos ang kanyang mga subordinate dahil sinira ng mga subordinate niya ang kanyang plano. Agad na tinagpo ni Kwan Huai si Tihi para makipag-usap, ngunit sinuntok siya ni Tihi dahil sa galit para kay Tihi, pero sinabi ni Kwan Huai na dapat siyang magpasalamat dahil kung sumakay si Tihi sa tren, hindi ito makakabalik ng ligtas. Akmang susuntukin pa siya ni Tihi pero nailagan ito ni Kwan Huai at sinuntok sa tiyan si Tihi na nagpatumba sa kanya at binantaan na itago ng mabuti si Tihi kung ayaw niyang may mangyari sa kanya. Pagkatapos, bumalik si Kwan Huai at sinabing hahanap siya ng ibang pintor na hindi bababa ang galing kay Tihi dahil nilibot na niya ang buong lungsod at hindi niya ito mahanap. Nagalit si Kwan If-hee, nag-utos na dakpin si Tihi sa anumang paraan at tumawag pa ng ibang taong pinagkakatiwalaan niya para tulungan si Kwan Huai sa paghahanap dahil sa tingin niya ay hindi mapagkakatiwalaan ang trabaho ni Kwan Huai. Patuloy na hinanap ni Kwan Huai at ng mga subordinate ng kanyang ama si Tihi nang huminto sila sa harap ng repair shop dahil sa hinala na may kaugnayan siya kay Tihi. Walang pag-aalinlangang pumayag si Kwan Huai na halugugin nila ang buong shop. Ngunit mga kagamitan lang sa paggawa ang nandoon. Nang makita niyang nagtatago si Tihi sa isang sulok, maingat siyang gumawa ng paraan para matakpan ito. Nagpanggap na wala siyang pakialam at malamig na sinabing simula nang masugatan ang kamay ni Tihi, wala na itong silbi. At isa na lang itong laro ang laos kaya iniwan na siya. Iniba ni Tihi ang usapan para mabilis na umalis ang mga tauhan ni Kwan If-hee at lumipat sa ibang lugar. Samantala, nagkaroon ng matinding sigalot ang magkapatid sa ama na sina Gihi at si Tihi. Gumamit si Tihi ng mga pinakamapanakit na salita para insultuhin ang ina ni Tihi na ikinagalit niya at sinaktan niya ito para turuan siyang magsalita ng maayos. Pagkatapos, umuwi si Tihi naligo, uminom ng red wine kasama si Kwan Hin at nag-open up sa kanya. Inamin din niya na may malaking utang si Tihi at dahil gusto nitong kumapit sa pamilya Kwan, pumayag siyang magpakasal sa atin ito. Pagkatapos, hindi na nakapagpigil ang dalawa at nagkaroon sila ng intimate moment habang si Tihi naman ay nagdala ng cake para batiin si An sa kaarawan nito. Dahil gusto niyang mag-wish at hipa ng kandila ang bata, parahan niyang itinabi ang kortina. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Kwan Huai doon kaya agad niyang kinuha ang tinidor at itinutok sa lit nito. Hindi siya umatras at itinuro pa sa kanya ang carotid artery para mas madali siyang makakilos. Ngunit sa huli ay hindi niya ito magawa dahil nag-aalala
mapaalala siya sa kaligtasan ni An-nan. Sinamantala ni Kwan Hoy ang pagkakataon para hikayatin si Ti na kung susunod siya sa kanya, makikita niyang muli ang kapatid niya at agad siyang inalis sa bayan, itinapon ang telepono niya para maputol ang koneksyon at pumunta kay Kwan Hin. Nang hindi niya makita si Ti sa tabi niya, hinanap niya ito at natuklasan na ginagamit nito ang kanyang computer para sa sarili niyang layunin. Hindi siya makatanggi kaya tumahimik na lang siya at humingi ng tawad. Ngunit hindi siya mapatawad ni Kwan Hin at sinisi niya ang kanyang sarili na napakadali niyang magtiwala kaya niloko siya ng taong pinagkakatiwalaan niya ng ganoon kapait. Dinala ni Kwan Hoy si Ti sa paglalakbay. Naglalakbay sila tuwing gabi at nagpapahinga tuwing umaga. At nang bumaba siya sa kotse, agad siyang nagtangkang tumakas ngunit nahuli siya ni Kwan Hoy at kinapusan ng posas. Pagkatapos, hinila niya ito para kumain at magpahinga at kahit sa banyo ay hindi siya nakaligtas na ikinagalit niya at kinurot siya ng masakit. Sinamantala niya ang pagkakataong walang nakakatingin para kunin ang telepono ni Kwan Hoy, ngunit hindi pa niya ito nagagamit nang mahuli siya at dahil may tumatawag, agad niya itong kinuha para sagutin. Iyon ay ang subordinate ng kanyang ama na nagtatanong kung nasaan siya, kaya mabilis na sumagot si Kwan Hoy na hinahabol niya si Ti sa labas ng bayan at sinabi ang lokasyon. Pagkatapos, itinapon niya ang telepono sa banyo para sirain ang gift. Pagkatapos ay dinala niya ito para matulog, ngunit dahil ayaw niyang tumigil, napilitan siyang gumamit ng puwersa. Dahil gusto niyang pakawalan siya, napilitan siyang humiga at magpahinga. Samantala, dumating si Ti sa repair shop ni Kwan Hoy para hanapin si Ti. Ngunit wala ito. Nang tumawag siya sa telepono ni Ti, may sumagot na estranghero at sinabing napulot niya ang telepono sa gilid ng kalsada. Habang patuloy naman na dinala ni Kwan Hoy si Ti sa kanilang paglalakbay at nang bigyan siya ng pagkain. Itinapon niya ito. Pagkatapos ay inalok niya ito ng tubig, kaya sinilip niya ang bulsa ng jacket nito dahil hula niya nandoon ang susi. Uminom siya ng tubig at nagpanggap na sweet. Umupo sa kandungan nito at sinubuan ito ng tubig para makuha ang susi. Ngunit mabilis siyang nahuli at pinigilan na nagpagalit at nagpahiya sa kanya at sinabi pa ni Kwan Hoy na hindi pa siya nabubusog kaya maaari siyang subuan ulit. Samantala, sa bahay ng pamilya Kwan at pamilya Bijin, nagkaroon ng family party para i-promote ang kasal ni Kwan Hin at Ti at kahit hindi siya pinayagang dumalo, dumating pa rin si Ti. Hindi mapigilan ng pamilya ni Ti na hayaan siyang dumalo sa party. Nakita ito ni Kwan Hin at nagkunwaring pupunta sa banyo at agad naman siyang sinundan ni Ti. Ibinigay ni Ti sa kanya ang mga stolen shots niya at ni Ti na magkasama. Banta ni Ti na kung hindi niya ililipat ang lahat ng shares niya, isisiwalat niya sa publiko ang relasyon niya sa kapatid ng kanyang fian, nasisira sa kanyang reputasyon sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi siya natinag at sinabing pangit ang kuha ni Ti. Pagkatapos, dire-diretso siyang lumapit kay Ti. Hinila ito para tumayo at hinalikan ito para ipahayag ang kanilang relasyon sa harap ng mga magulang ng dalawang pamilya na ikinagulat nila. Iginiit ni Kwan Hin na ang relasyon niya at ni Ti ay tunay na pagmamahal. Hindi na niya kailangan ng pahintulot ng kahit sino at ipinahayag niya na hindi siya magpapakasal. Samantala, dinala ni Kwan Hoy si Ti sa isang malayong bayan para hindi siya mahanap ng kanyang ama. Naguguluhan si Ti kung bakit gusto ni Kwan Hoy na makuha ang loob ni Kwan Hi, pero ginagawa naman niya ang mga bagay na ito. Dumaan silang dalawa sa isang maliit na tindahan at inanyayahan silang magsulat ng blessing. Sinabi niya kay Ti na isulat ito gamit ang kaliwang kamay dahil sugatan pa ang kanan nitong kamay at tutulungan siya nito. Pagkatapos niyang magsulat, napansin niyang may kulang na isang letra, kaya sinulat niya na lang ito. Pagkatapos ay napagtanto niya na kaliwete siya, tulad ni An-inan. Naglalakad sina Gise at Kwan Hoy sa kalye nang biglang lumapit ang isang estranghero. Sinabi ng estranghero na alam niya ang reputasyon ni Ti, kaya hinahangaan niya ang talento nito at sana ay matulungan siya ni Ti na kumumpleto sa huling detalye ng painting ng Diyos. Nag-alinlangan si Kwan Hoy na tanggihan ang alok, ngunit agad na pumayag si Ti na ikinagalit niya. Nang makabalik sila sa silid, sinumbatan niya si Ti kung bakit basta na lang niya tinanggap ang alok samantalang dinala niya ito doon para protektahan at ilayo sa gulo. Ngunit sinabi ni Ti na hindi niya alam kung ano ang dapat niyang iwasan at bigla niyang kinuha ang kutsilyo ng prutas at marahan na idiniin sa kanyang liig para takutin si Kwan Hoy. Pilitin siyang ibigay ang susi para buksan ang posas. Agad na kinuha ni Kwan Hoy ang diary sa bag ni Ti nang buksan niya ang posas at sinabi niyang ibabalik niya lang ito kung babalik siya kinabukasan kaya napilitan siyang sumunod. Samantala, sa bahay ng pamilya Kwan, nagalit si Kwan Hi at sinampal si Kwan Hin dahil sa tingin niya ay hindi lang niya sinisira ang reputasyon ng pamilya kundi pati na rin ang sarili niyang reputasyon. Inutusan niya si Kwan Hin na magpakasal sa inilaan sa kanya, ngunit matigas siyang tumanggi at sinabing hindi na siya magpapagulo sa kanya. Nagalit siya at pinalayas siya sa bahay, at sinabi pa na wala silang kwenta ng kapatid niya kung hindi dahil sa pamilya Kwan. Kasabay nito, dumating si Ti para hanapin si Kwan Hin para humingi ng tawad at itanong kung ang pagkawala ni Ti ay may kaugnayan sa pamilya Kwan. Nang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Gise, at Kwan Hoy, napilitan si Ti na ikwento ang lahat. Samantala, sumama si Ti sa lalaki noong nakaraang araw patungo sa isang templo para magpinta. Sinabi ng lalaki na sadya niya itong nilapitan dahil nakita niyang nakaposas ito, kaya naghinala siyang may problema. Nagpasalamat siya sa lalaki, ngunit pinakalma niya ito at sinabing biro lang iyon ng mga kaibigan niya at humiram siya ng telepono para tawagan ang nursing room kung saan ginagamot ang kanyang kapatid. Ngunit nang malaman niya na walang ganoong pasyente at numero ng silid, nabigla at nataranta siya.
Nang tawagan niya si T. Gidit, nalaman niyang ang taong akala niyang kapatid niya sa mahabang panahon ay si Kwan Hoy lang na nagpapanggap. Labis siyang nagalit at nasaktan. Samantala, si Kwan Hoy ay nasa bahay at palihim na binabasa ang diary ng kapatid ni T na puno ng dugo at luha. Ang mga desperadong salita ay nagpaiyak sa kanya. Samantala, si T ay nakatayo sa harap ng estatwa ng Diyos, baliw na naghuhula at inaalala ang bawat sandali nila ni Kwan Hoy. Sa huli, hinigpitan niya ang hawak sa matulis na bagay, nagdesisyon na siya mismo ang papatay sa taong nagtaksil sa kanya. Nang sasaksakin na niya, sinalo ni Kwan Hoy ng kamay niya. Nalaman niya na nagwawala siya dahil alam na niya ang totoo tungkol sa kapatid niya. Patuloy siyang sumaksak sa likod ni Kwan Hoy habang mahigpit pa rin siyang yakap ni Kwan Hoy. Hindi siya nanlaban, umagos ang dugo habang siya ay umiiyak sa pagkawala ng pag-asa at galit. Inaasahan na ni Kwan Hoy na malalaman ni Tihi ang katotohanan, kaya kusang loob niyang ikinuwento ang buong katotohanan sa likod ng diary. Nang marinig niya ito, kumalma siya at binitawan si Kwan Hoy. Sinabi niya na noong bata pa siya, dinakip din siya at dinala sa isang factory para gumawa ng peking produkto at pinagmalupitan at pinilit magtrabaho. Iyon din ang unang beses na nakita niya si Eden, ang bata na tumulong sa kanya na bumangon at maingat na inalagaan ang kanyang mga sugat. Sa oras na iyon, naisip niya na ang mga taong iyon ay mga halimaw dahil hindi man lang nila pinalampas ang isang bata. Tinatanong nila si Eve kung humiti ba siya kapag nakita niya ang kanyang ama at pinilit ang kanyang ama na gumamit ng dugo ng tao para magpinta, ngunit hindi siya pumayat. Pinaghiwalay sila. Pinilit nilang magpinta ang kanyang ama habang si Eve naman ay umiyak kaya ikinulong siya ng masamang manager ng factory sa isang selyadong kahon. Si Kwan Hoy mismo ang nakakita sa bata na nagpapanik at humihingi ng tulong sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, hindi niya mabuksan ang pinto at umupo na lang siya at tumugtog ng pito para pakalmahin ang bata. Kinabukasan, habang nagpipinta ang bata, binuhusan siya ng manager ng pintura. Pinilit siyang maging isang puno na nakatayo nang hindi gumagalaw hanggang sa lumubog ang araw. Hindi na matiis ni Kwan Hoy kaya binuhusan niya rin ang sarili niya ng pintura. At sinabi niya na siya ang magiging bahay na nakatayo sa tabi at magiging proteksyon sa maliit na puno na nagpatawa sa bata. Pagkatapos ng isa pang araw, dinala niya ang bata para tingnan ang pader na palihim niyang hinukay na plano nilang takasan. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli sila ng mga tao. Akala nila ay nagnanakaw lang siya ng candy kaya binugbog siya ng husto at pagkatapos ay pinilit si Tins na tumawa ng malakas para lang palayain siya. Nakahiga pa rin si Kwan Hoy at pilit na humingiti para pakalmahin ang bata at sinabing okay lang siya at sa isang araw ay ilalabas niya ito sa impyernong lugar na iyon. Tinulungan ni Kwan Hoy si Dens na tumakas ngunit hindi sila nakatakas sa paghabol ng mga hinayupak. Kinumpas nila ang baril at binaril, natamaan si Dens sa binti at siya naman ang sumalo ng bala na dapat ay tatama sa mukha nito. Pagkatapos nilang tumakbo ng kaunti, hindi na nakayanan ni Enf, kaya pinilit niya si Kwan Hoy na iwan siya at pumunta sa pulisya. Sinabi niya na maghihintay ang mag-ama sa pagbalik niya para iligtas sila. Bagaman ayaw ni Kwan Hoy, kailangan niyang sumunod at si Denyu ay dinakip ng mga ito at dinala sa kinaroroonan ng kanyang ama. Ang may-ari ng pabrika na si GHTD ay personal na dumating at nagalit dahil sa kapabayaan ng kanyang mga tauhan na nagbigay ng pagkakataon kay GHTD na tawagan ang pulisya. Hinawakan niya ang kwelyo ng matanda at sunod-sunod na sinuntok sa tiyan. Pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pambubugbog. Bago mamatay, sinubukan ni GHTD na gumapang patungo sa kanyang anak na babae at yakapin siya sa huling pagkakataon. Ngunit ang trauma sa pagkamatay ng kanyang ama ay nagdulot ng pagkagulo sa alaala ni Nan. Napagkamalan niyang si Kwan Hoy ang pumatay sa kanyang ama. Tinanong ni Tsi kung bakit hindi niya tinupad ang kanyang pangako na bumalik para iligtas siya at sinagot ni Kwan Hoy na siya ay hinabol ng maghapon at magdamag hanggang sa mawalan siya ng lakas. Nang magising siya, 3 araw na ang nakalipas at iniligtas siya ng mga tauhan ng kanyang ama. Ang peking pabrika ay sinira ng pulisya at ang mga inosenteng tao ay pinalaya. Tinanong niya kung bakit dinala ang anak ni Kwan Is-hay sa lugar na iyon at sinagot niya na pumunta siya doon upang maghanap ng ebidensya dahil ginamit ng kanyang ama ang dugo ng kanyang ina para kay GHTD upang magpinta. Sinabi niya na ito ay regalo ng kanyang ina, ngunit sa katotohanan ay para lang masatisfy ang kanyang kasakiman na gustong angkinin ang spring welcome painting. Dahil nasasaktan si T, ngayon lang siya naglakas loob na sabihin sa kanya na namatay na si Annan. Walang naniwala sa kwento niya tungkol sa pumatay sa kanyang ama, kaya sa huli ay tumalon siya sa ilog upang hanapin siya. Dinala ni Kwan Hoy si T sa ilog na iyon at inamin na nagpanggap siyang si Annan sa loob ng mga taon para maloko siya. Ngunit hindi na siya galit sa kanya dahil sa peking pag-iral na iyon, nagkaroon siya ng motibasyon upang mabuhay hanggang ngayon. Samantala, naghihintay pa rin si Gizet Didet at Kwan Hin ng balita mula sa dalawa sa repair shop. Ikukwento niya kay Kwan Hin ang nakaraan kung saan naglalaro sila ni T at kinumpirma na gusto niya ito. Ngunit itinanggi ito ni Kwan Hin, sinasabing kapatid lang ang tingin niya sa kanya dahil lang magdusa siya sa kahihiyan sa pamilya ni T. Nakilala niya si T habang ito ay nasa kaguluhan. Naramdaman lang niya ang pakikiramay at gusto niyang maramdaman na may nangangailangan sa kanya. Hindi iyon pag-ibig, kung hindi, bakit siya nakipagtalik kay Kwan Hin? Ang apat, sina Bised, Kwan Hoy, Kwan Hin, at T. Didet ay bumalik sa bahay ni T para magsama-sama. Hindi rin nakalimutan ni Kwan Hoy na tuksuhin ang kanyang ate at si T. Didet tungkol sa pagtakas niya sa bahay para sumama sa lalaki at ang kanyang relasyon sa pangalawang anak
na lalaki ng pamilya B ay nagpahiya rin kay Titi dahil sinabihan siyang gusto niyang maging bayaw ni Kwan Hoy at agawin ang kanyang kapatid na babae. Ayaw na ni Kwan Hin na tuksuhin siya kaya mabilis niyang binago ang paksa. Sinabi niya na ang pag-upo niya dito ay nangangahulugang nasa panig na siya nila. Mula ngayon, hindi na siya magiging isang duwag na babae. Nagtaas ng baso si Kwan Hoy kasama ang lahat para batiin ang kanyang kapatid na babae at batiin silang lahat sa pagsasama-sama sa iisang bangka. Pagkatapos ng hapunan, hinanap ni Jie si Tie upang humingi ng paumanhin para sa mga bagay na ginawa niya sa nakaraan upang lokohin siya. Ngunit hindi niya siya sinisisi dahil sa kanyang puso, palagi siyang isang mabuting kaibigan. Nang marinig ito, nalungkot si Tie at inamin na gusto niya ito sa simula pa lang. Ngunit itinanggi ito ni Tie. Sinabi niya na hindi iyon pag-ibig kundi pag-unawa lamang. Dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal sa isang tao. Pagkatapos, tumingin siya kay Kwan Hoy, ngumiti at tumakbo upang tulungan siya ng may kasiyahan. Ang kilos na iyon ay nagpaisip din kay Tie sa maraming bagay. Kinabukasan, inireport ng tauhan kay Kwan Hin na natagpuan na nila ang lokasyon ayon sa litratong ipinadala ni Kwan Hoy, ngunit wala si Tie. Siguro ay naloko sila niya. Nang sandaling iyon, pumasok si Kwan Hoy sa pinto, nakagapos ang kamay ni Tie sa likod at sinabi na para lang mahuli siya, nawala niya ang kanyang telepono at nabutas ang kanyang kamay. Ang aksyon na iyon ay nagdagdag sa kanyang tiwala. Nang makita niya si Tie na lumalaban, nagpanggap si Kwan Hin na mabait. Sinabi niya na hindi niya sasaktan si Tie kung gagawin niya ang Beautiful Lady Potion para sa kanya. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Tie, kaya sinubukan siyang saktan ng tauhan niya. Mabilis na sinabi ni Kwan Hoy na siya na ang bahala, kasama ang luma at bagong utang nito. Dinala niya si Tie sa silid, nagpanggap na sinasaktan, pinahirapan, at nakipagtalik sa kanya. Lahat ay para lang lokohin ang mga tauhan na nagmamanman sa labas na pumayag na si Tie, na gumuhit ng larawan para sa kanila. Kinabukasan, pumunta sina Kwan Hoy at Tie, kasama si Kwan Isay sa art exhibit ni Bilam para sa orihinal na Spring Welcome painting ni Akon Esa. Bago pumasok, kailangan nilang iwan ang lahat ng electronic devices o camera sa labas. Tuwang-tuwa siya nang makita niya ang painting at pinayuhan si Tie. Dapat niyang obserbahan ng mabuti at matuto sa loob ng 5 araw dito. Sinundo ni Tie si Kwan Hin matapos siyang uminom ng alak at aksidenteng tawagan siya. Pinahinto siya ni Kwan Hin sa kotse at pumunta sa isang damuhan upang maligo sa ulan. Inalis niya ang kanyang sapatos at tumakbo at tumalon na parang bata. Sinabi ni Tie na umamin siya ng pag-ibig kay Tie, ngunit tiningnan lang siya nito bilang isang kaibigan sa parehong sitwasyon tulad ni Kwan Hin. Mula sa kanyang mga kilos at salita, naintindihan niya na si Kwan Hoy ang mahal ni Tie at sa kanyang isip tanging ang imahe lamang ni Kwan Hin ang nasa kanya. Binati niya siya dahil sa paghahanap muli sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya na magtatatag siya ng sarili niyang kumpanya sa hinaharap at agad na nag-apply si Tie upang maging kanyang assistant. Sa pagkakataong ito ay para sa kanya, nagpalitan sila ng matamis na halik sa gitna ng ulan. Si Kwan Hoy naman ay hindi makakontak sa labas kaya kinailangan niyang mag-improvise. Pumunta si Kwan Hi para makita si Tie at pinakita sa kanya ang hindi pa tapos na painting na iniwan ng kanyang ama. Gusto niyang tapusin niya ito ng eksakto sa orihinal upang ipalit sa Spring Welcome painting na naka-exhibit sa art gallery ni Gilam. Araw-araw, maingat na inaalala ni Tie ang bawat detalye at umuwi upang magtrabaho sa pagpipinta. Dinalhan siya ni Kwan Hoy ng pagkain at iginigiit na subuan siya upang hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamay. Sinabi niya sa kanya na abangan ang sorpresa na inihanda niya pagkatapos ng lahat. Nang marinig niya ang mga yabag na papalapit, nagpanggap siyang pinipilit siyang kumain. Sumama rin siya sa pagpapanggap sa pagsasabi na ayaw niya ng sibuyas. Hindi nasiyahan si Kwan Isanhay. Inutusan niya si Kwan Hoy na ayusin ang kanyang ugali sa kanyang bisita at pinilit siyang alisin ang lahat ng sibuyas para sa kanya. Gusto niyang ibunyag ni Tie ang formula para sa Beautiful Lady Pigment, ngunit tumanggi siya. Sinabi niya na ito ay isang lihim ng pamilya. Nang gusto niyang personal na saksihan ang huling yugto ng pagguhit, sinabi niya na walang sinuman ang pinapayagang magmasid o gambalain siya sa sandaling iyon. Upang paniwalain siya, sinadya niyang sugatan ng bahagya ang kanyang kamay upang makita niya ang dumadaloy na dugo na nagpalito sa kanya na ito ang sangkap para sa Beautiful Lady Pigment at nasiyahan siya. Sa labas, sinusubukan pa rin ni Tie at Kwan Hin na sundan ang huling lokasyon ni Kwan Hoy bago nawala ang signal para mahanap ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Samantala, nagpanggap si Kwan Hoy na interesado sa mga tauhan ng kanyang ama upang makakuha ng impormasyon. Nalaman niya na ang ikalawang palapag na nakalaan para sa mga mahahalagang bisita ay isang bawal na lugar. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kapatid na babae upang hanapin ang kanilang ama. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang dating pagiging padalos-dalos at humiling ng kapatawaran sa kanyang ama. Sinabi niya na tatanggapin niyang pakasalan si Tie Denhi. Umayag si Kwan Hi, ngunit sinabihan siyang manatili doon ng ilang araw at huwag gumawa ng gulo upang magkaroon siya ng oras na ayusin ang kasal. Samantala, lihim na sinusundan ni Tie ang paraan ng pagpipinta ng kanyang ama. Inilatag niya ang papel at pininturahan ng 3 magkakaibang layer ng pula upang lumikha ng isang espesyal na kulay na pula na tinatawag na Beautiful Lady Red. Dumating si Tie Dennis para hanapin si Kwan Hin dahil alam niyang gusto niyang ayusin ang kanilang relasyon pagkatapos ng isang matinding paghaharap. Kinailangan lang ni Kwan Hin na banggitin ang paghahati ng mga shares ng kumpanya at ang pagtulong sa kanya na bayaran ang lahat ng kanyang mga utang at agad siyang sumunod sa sinabi niya at lumuhod pa nga ayon sa kanyang hiling. Kalmadong isinuot niya ang singsing sa kanyang kamay. Idineklara na sila ay magiging isang pamilya mula ngayon. Pagkatapos ay sinabihan siyang ilabas ang nakatagong alak upang
uminom sila. Hindi alam kung dahil sa inosente o sobrang tanga, nilasing siya ni Kuan Hin. Pagkatapos, hinanap ni Kuan Hin ang card sa katawan nito upang magsilbi sa isang plano. Kinabukasan, dumating si Gilam na may hindi masayang mukha. Inaanunsyo na matatapos ang exhibit ng mas maaga kaysa sa inaasahan at siya ang magbabayad ng lahat ng mga multa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang umalis. Agad na inayos ni Kuan Hi ang kanyang mga tauhan upang bilisan ang plano na palitan ang painting. Pagkatapos ay pumunta siya upang tingnan ang painting na ginuhit ni Ti at lubos na nasiyahan. Hindi niya nakalimutan na sabihin sa kanya na tapusin ito bago magdilim upang maabot ang oras para sa transportasyon ni Kuan Hoy. Lahat ng bagay ay naganap ayon sa plano ni Kuan Senhai. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang painting na dinala ay isang peke na ginawa ni Ti at ang asul na detalye ang nagpahiwatig na hindi ito katulad ng orihinal. Nang lumitaw ang apat, inilantad ni Ti ang tunay na mukha nito. Ngunit sinubukan pa rin niyang ipaliwanag na ang lahat ay ginawa niya upang pasayahin ang kanyang asawa dahil gusto niya ang painting. Gayunpaman, hindi niya naintindihan na ang kanyang pagiging makasarili at pagiging tuso ang dahilan kung bakit kinailangan niyang sirain ang sarili sa isang sakit na hindi niya matakasan. Tiningnan niya na matigas pa rin siya at hindi natututo. Galit na sumugod si Kuan Hoy at sinuntok siya ng diretso sa mukha habang ginamit ni Ji ang isang kutsilyo upang sirain ang painting sa harap niya upang personal niyang masaksihan ang lahat sa matinding pag-asa. Sinisisi ni Kuan Hi na kung hindi dinala ni Ti si Ti sa pabrika noon, kung hindi nandoon ang kanyang anak at nakilala siya, hindi mangyayari ang mga bagay ngayon. Ang mga salita niya ay nagpahinto kay Ti. Nahilo, hindi maintindihan kung bakit sinabi niya na siya ang pumunta sa pabrika at hindi si Den. At pagkatapos ay bigla-bigla, ang lahat ng masakit na alaala na nakabaon sa loob ng mahabang panahon ay bumalik na nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo at nawalan siya ng malay. Lumalabas na walang end sa mundo. Siya lang, na ang buong pangalan ay Ti Dens. Siya ang talagang sumakay sa kotse ng kanyang ama papunta sa pabrika noong taong iyon. Siya ang dumanas ng lahat ng sakit, nakilala si Kuan Hoy, at nang mailigtas, malubha ang pinsala sa kanyang isipan. Mula noon, gumawa siya ng isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Bi, upang ilibing ang masakit na alaala ng nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Den. Tanging sa ganitong paraan lang niya maipagpapatuloy ang kanyang buhay at maghiganti. Nagpa siya sina Kuan Hoy at Ti Gide na magkasama na tulungan siyang harapin ang nakaraan at hanapin ang kanyang sarili. Bagaman tinalikuran siya ng lahat, ang pinakamatapat na tauhan ni Kuan Hi ay nanatiling tapat sa kanya. Inaasahan niyang tatakas siya sa lugar na ito sakay ng bangka. Nagpapasalamat siya sa kabaitan na iyon, ngunit nagpa siya pa rin siyang manatili at harapin ang lahat ng pagkakamali na ginawa niya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umalis. Si Ti Dens naman ay nagpaplano na tumakas dahil sa takot na madamay sa pamilya Kuan, ngunit nahuli siya ni Ti. Walang silbi ang pagmumura o pagsisi sa sinuman at kailangan siyang bumalik upang sagutin ang mga krimen na ginawa niya. Si Ti at Kuan Hoy ay magkasamang pumunta sa libingan ng kanyang ina upang mag-alay at formal na magpakilala. Hiniling niya sa kanyang ina na basbasan siya upang pakasalan si Ti. Natuwa siya nang sa wakas ay nabati niya ito ng maayos at naramdaman niyang talagang malaya na siya. Dinala ni Ti si Kuan Hin sa exhibit na inorganisa ni Ti. Sa daan, narinig nila ang balita na nalugi ang pamilya Bi. Ang chairman ay inaresto dahil sa pamimik ng mga antike at si Haji. Ang pintor na inupahan niya noon ay kailangang managot din dahil sa pananakit kay Ti. Sa loob ng hardin, tinatapos ni Ti ang isang napakaganda at maringgal na obra para sa exhibit. Lumapit si Kuan Hoy, gusto niyang sabihin sa kanya ang sinabi niya na ipapangako niya pagkatapos ng lahat. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, naintindihan na ni Ti kung ano ang gusto niya. At lumapit, niyakap siya at binigyan siya ng mainit, buo at mapagmahal na halik. Dahil sa lahat ng pagkawala, panlilinlang at sakit, ang natitira ay hindi galit kundi pag-unawa. Ang mga taong dating bumagsak ay alam na ngayon kung paano bumangon para sa isa't isa. Hindi na sila ang mga nasasaktan, kundi ang mga taong marunong magmahal, magpatawad at magpatuloy. Minsan, ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa isang perpektong simula, kundi sa isang wakas na sapat na mainit upang pagaanin ang lahat ng bagyo.